Meron tayong dalawang bisita. Si Francis Dueno and Jason Cortez ay andito para makuha na yung kanilang sweldo na hindi pa rin ibinibigay hanggang ngayon. Sir Francis, Sir Jason, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon ho, Idol Rapi. Opo. Okay, saan po kayo nag-work, mga sir? Sa sir, yung trabaho namin, pinakontrata ng engineer ng DPWH yung multipurpose barangay hall ng barangay 146 sa Pasay, sir, sa Pasay. amin. Opo. So meron po, yung amo nyo po ay kontraktor. Kinontrata ng DPWH para mag-construct ng barangay hall. Okay. So ngayon, sir, ang gusto nyong mangyari ay maibigay ng sweldo nyo, ayaw pong ibigay? Delayed o ayaw talaga ibigay? Ayaw talaga, sir, kasi nung na-turnover na nung May 28, hanggang ngayon hindi binibigay sa amin yung kulang. Kausapin na po natin si Engineer Dennis Putla. Magandang hapon po, Sir Dennis. Sir, Engineer. Engineer, magandang hapon po. Pati yung customer 20. Engineer, maayong hapon. Magandang hapon po, Engineer. Si Rafi Tulfo po, sir. Kasama ko po si Ninya Taduran. Engineer, andito po yung dalawang tauhan nyo, si Francis at saka si Jason. Engineer. Hello, sir. Hello. Opo. Magandang hapon, sir. Andito po yung inyong dalawang tauhan, si Francis at si Jason, Engineer. Opo, magandang Okay. Well, sir, yung pong sweldo daw nila, Engineer, paano yan? Sir, opo. Yung sweldo daw po nila, Engineer. Opo, sir, kompleto po yan, weekly po, at saka yung sinasabing 120,000, nakuha nila yan. Sige po. Engineer, yung sa usapan natin nga sa labor, nasa 120 sa structural lang yan. Ngayon, Tama kay structure, tama. Oo. Ngayon, ang finishing natin, 150. Kaya nagkukos ang labor cost namin, inaabot ng 270,000. Oo, kaya nga, hindi lahat ng pera nyo, ng pera nyo, pati payroll nyo, tagpa 500 bawat isang tao. Ngayon, dapat may kulang ka pa sa amin na mga 70,000 kasi yung ayon sa kontrata natin, nakaubos lang kami ng 200. Wala tayong kontrata, Francis. Wala tayong kontrata. Pumasok ka lang sa akin, hindi tayo nagkukontrata. Ayun ang usapan natin kontrata, Francis. Wala nga tayong kontrata. Ang sabi mo 120 plus payroll, lahat ng tao pasa payroll. Yun ang usapan natin, sir. I-payroll lang kami. Wala tayong ganyang usapan, Francis. Wala tayong ganyang usapan. Dahil kung may usapan tayong ganyan, ibibigay ko. Lahat kayo sumusweldo linggo-linggo, may papeles dito, pinipirmahan mo. Lahat nga, sir, nakapirma kami dyan. Pero yung sobra sa kontrata namin na 70,000, yun ang dapat na ibigay mo sa amin. Kinuha mo yung 120,000 ng buo, kaya nga nag-payroll na. Hindi ako nakakuha ng buo sa'yo. Tuwing linggo-linggo. Ay, kinuha mo yan. Linggo-linggo, 15 lang kuha mo. Yun, tama yun. 50,000 ang kinukuha ko sa'yo linggo-linggo para payroll. Ngayon, sabi mo sa amin, sa 120 days, di ba, 4 months. Tapusin namin ng maaga yan para makuha ko yung sobra sa aking kontrata para sa'yo. Wala kang kontrata. Ang weekly natin, linggo-linggo, 500 kada isang tao. Si sir, gusto mo magsalita, sir? Linggo-linggo, 500 isang tao, bibibigay ko sa inyo yan, nakapirma ka. Sige, siya. Sige. Kasi yun ang pag umagsobra sa kontrata, yun ang sabi, bibigay ulit sa akin kasi Francis. Asan ang papel mo? Ang sabi ko sa'yo, ako may hawak akong kinuha mong pera. May hawak akong kinukuha mo lagi, pumipirma ka. Totoo naman yan, may pirma ako dyan. Hindi ka naputol linggo-linggo na sweldo mo. Totoo yan, hindi na... tao kayo, 15,000 lang, 15,000 ang binabayad ko sa'yo. Oo, yan. Engineer, totoo yan. Linggo-linggo, pinapasahod mo kami. Pero ayon sa usapan natin, sa 270,000, kung matapos namin ng maaga pa, yung matira, ibigay mo sa amin. Kasi yun din ang pangako ko sa makasama ko eh. Ang instruction. Di ba yun ang usapan natin dalawa? Wala tayong usapang gano'n, Francis. Binabali mo naman yung usapan natin dahil yun mismo ang doon pa ako sa kabila sa Rivera Elementary School. Kinuha mo ko doon nagtrabaho para lumipat doon sa project mo para magawa namin yan. Yun ang usapan natin, di ba? Sabi ko, sir, ayaw ko sumama So, sandali pa. So, Sir Francis o Sir Jason? Francis po. Okay. So, subcontractor ho kayo? Akong hinayria, sir, na mag-construct ng barangay. Kaya nga po, subcontract, tapos may mga tao kayo. Opo, So, opo. ang sinisingin niyo po, yung bayad sa inyo bilang subcontractor. Opo, sir. Para may bayaran ho kayo sa mga tao nyo. Opo, tama po. Kasi kung ikaw ay sumisingil para doon sa kita ng kumpanya mo, hindi po kami collection agency. Maliwanag yan. Palagi ko sinasabi kila Odette at sa Carol. Dahil
meron kang mga taong pasasweldoan, hindi nagsusweldo dahil hindi nagbabayad pa si Engineer Putla, kaya pinayagan kita rito. So, Engineer, para naman po magsweldo na po yung mga tauhan ni Francis. Lahat po yan, sir. Weekly po, meron akong hawak. Pinipirmahan niya. Weekly yan, sir. Linggo-linggo yan, plus yung 120,000 na nakuha niya. Nakuha mo na raw, Mr. Dueno. Engineer, yung 120 na yan, para lang doon sa usapan natin sa structure lang yon. Ang 150, para sa finishing yan, dahil yon ang pinakamahirap na trabaho. Plus Kasi- yung 120. Kasi alam mo, engineer, yung project natin yan, biro mo nag-worth ng 2,248,000, tapos 120 lang kami. Hindi naman kami papayag na gano'n. Ang 120, good for 1 month and a half lang yan. Kasi 6 kami trabador. Ngayon, binabago mo naman ang usapan natin, wala ka nang babayaran. Totoo nga yan, lahat ng binibigay mo sa akin, pinipirmahan ko. Pero yung usapan natin, ang sobra dyan, yun ang kinukoleksyon ko sa'yo. Dahil may babayaran din ako sa mga tao ko. Maliwanag naman siguro yung usapan natin na yan. Ba't binabali mo pa? Okay. Malapit na ho tayo sa pagtatapos ng programa. So, ganito pong gawin natin. Kung di kayo magkaintindihan, pwede nyo po idemanda, Mr. Dueno, si Engineer, breach of contract. Kasi nga po, sa pagkakaintindi ko, mukhang hindi ko kayo nagkakasundo sa kontrata. Merong kontrata, hindi kayo nagkakasundo. Kasi sinasabi naman ni Engineer, walang kontrata. Sabi mo, meron, kasunduan. Verbal man yan o written. O verbal. Well, sa korte nyo lang siguro pag-uusapan yan. Pero sir, yung tanong lang namin, idol, yung Yes, sir. tawag nito. Taga DPWH siya. Pwede sa mangontrata sa DPWH. din na DPWH proyekto. empleyado po siya. Oo. Yes. Assistant engineering sa Tapos DPWH. kinukontrata kayo. Oo, kinontrata kami. Tapos yung project na yan, DPWH din. Engineer. Taga DPWH ka ba? Pero sir, Taga DPWH ka talaga totoo? job order lang ako doon. Sir, job order po ako doon. Kaya ako nagpapakaw sa labas para kumita ako. Nako, yan ang mahirap sandali lang. Ito yung dahilan kung bakit yung mga kalsada natin wala pang isang buwan, sira na. Yung mga tulay, wala pang isang taon, butas-butas na yung mga kalsada at kalawangin na yung mga tulay sapagkat sinasabkon hanggang sa bandang huli, di ba? Yung bad pera para sa pagkonstruct sa tulay, wala na dahil pinaghati-hatian ang daming kamay na dumaan. Di ba? Pag kinontrata sa'yo ng DPWH engineer na gumawa ng isang proyekto, meaning nagtitiwala sila sa iyo na meron kang kakayahan na gawin yung proyekto at hindi para isubcon. So, anong nangyari? Laway lang pala sa iyo. Kasi hindi naman pala talaga siya DPWH employee. Siya pala talaga job order lang. So, dapat sir, ipinasa sa iyo ng DPWH yung proyektong yan sa pagkakaintindi ng DPWH kung sino may mga tarantado doon na meron kang kakayahan, meron kang mga tao na magawa mo yung proyekto for that certain amount na given to you for that kind of project. Ang ginawa mo naman, isa-subcon mo. Ngayon, pag subcon mo dito kay Francis, si Francis naman, isa-subcon na naman. Puro laway lang. Kaya ang tawag sa inyo, mga putris na laway kayo. Diba? Nakakainit ang ulo. Sir, hindi sir. Nakakainit kayo ng ulo. Yan mga estilo nyo eh. Dapat, there has to be, stop in this kind of practice eh. Diba? Na pasapasahanin si. Ang kawawa, ang nasi-shortchange dito, yung taong bayan. Kaya nga sabi ko, yung kalsada na papagawa dyan, wala pang isang buwan, butas-butas na. Kasi yung budget halimbawa na 1 million, para sa kalsadang yan, ang napupunta na lang is 10,000. Kaya substandard na lahat. Substandard kasi sinasubcon. Illegal yan, bawal yan eh. Laway lang. At yung komisyon, nakuha na yung kickback. May kickback na yung mga opisyalis sa gobyerno. In advance. Plus kickback pa yung mga kontraktor. Mr. Putla, wala lang kami. Maputla-putla ka talaga, Mr. Putla. Maputla yung sitwasyon mo rito. Yari ka rito. Anyway, pagpapatuloy na lang po natin, right after this show, mag-usap muna kayo at meron kang kalalagyan, sir. Pwede ka madimanda rito. Kung ganun ho pala talagang totoo, subcon ka ng subcon at ang kawawa po yung tulay. Sige, ma-ombudsman kayo rito. Hindi ako sa subcon dyan, sir. Sa mismong kontrakto ng DPWH, sir. Kaya nga, di ba kinontrato? Kasi wala nang paalam na tayo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.